Nakaalarma na raw ang dami ng road accidents hindi lang dito sa National Capital Region, kundi maging sa iba pang probinsya. Kaya naman nag-abiso na ang LTO at LTFRB na hihigpitan pa nila ang pag-iinspeksyon sa public utility vehicles. Balitaan mo kami, Dina Pagibitan. Taong 2013 nang hagupitin ang bansa ng magkakasunod na kalamidad gaya ng lindol at bagyo. Sa pagsisimula naman ng taong 2014, maraming aksidente sa kalsada ang naitala. Kabilang na riyan ang trahedyang nangyari sa Skyway at Bontoc sa Mountain Province. Dahil sa malagim na aksidenteng kinasangkutan kailan lamang ng isang bus sa Mountain Province, mas pinaiigting ngayon ng LTO at LTFRB ang kanilang kampanya para sa mas ligtas na biyahe, lalong-lalo na yung mga bus pa probinsya. Bagamat nagsasagawa lagi ng inspeksyon sa mga bus terminal ang pamunuan ng LTFRB at LTO bago pa man mangyari ang mga insidente, ininspeksyon ng dalawang ahensya ang may 26 na unit ng Superlines Bus Company sa Cubao, Quezon City na may rutang Manila to Bicol. Sa kanilang pag-iinspeksyon, minor violations lamang ang nakita, gaya na lamang ng kawalan ng Persons with Disability sticker sa mga unahang upuan ng mga bus. Samantala, hihingan na rin ng mas maraming requirements sa pamamagitan ng mga dokumento ang mga bus company na nag-ooperate sa bansa upang patunayang lehitimo at sumusunod ito sa mga patakaran. Kabilang na ang mga dokumento ng labor compliance na ibinibigay ng DOLE, annual income tax return, audited finance statement, payments at kumpletong dokumento ng mga empleyado nito. Napakaganda po nitong ginagawa ng LTO and LTFRB. Para sa ganun po ay na-inspect natin yung iba't ibang bus and garage terminal nila para sa kaligtasan ng ating mga mananakay. Nakikipag-ugnayan na rin ang dalawang ahensya sa Bureau of Internal Revenue o BIR para naman sa tamang pagbabayad ng buwis ng mga bus company. Mayroon na kaming ugnayan ng BIR dito. Nag-request na si Commissioner Kim ng lahat ng listahan at lahat ng mga franchise ng lahat ng mga buses sa Pilipinas. So nasa kanila na ang listahan dito at chine-check nila. Sang-ayon naman ang ilang pasahero sa nasabing uri ng inspeksyon. Samantala, malaking bahagi ng anumang kalamidad at aksidente ang uri ng pagresponde ng mga rescuer. Kaya naman mahalagang bawat isa ay maging handa upang makaligtas o makapagligtas ng buhay. So pag na-train ang mga sundalo na gaya nito, ay alam nila kung ano ang sequence ang may tutulong nila sa pasyente at hindi pa magkukus ng danger sa pasyente. Napakalaga sa sibilan ituro ang basic life support para hindi na agad umaasa sa ating gobyerno. Pag may nangyari sa kanilang lugar, hindi na sila ng first respondent at hindi na madedelay yung rescue. Alinsunod dito, nagsasagawa ang NOLCOM ng Nationwide Basic Life Support at Disaster Preparedness Training. Nangyari ang we are now preparing for disaster using Yolanda scenario. Isang aspect nito, kung kinakailangan natin ng tubig, anong dapat natin gawin, paano tayo makakakuha ng tubig kung walang source, no? O kung mayroong mang source, marumi ito o hindi pwedeng inumin. Kung hindi kasi tama ang uri ng lunas na ibibigay sa mga biktima, maaaring makapagdagdag ito ng injury na kanilang nararanasan. Kung tamang pamamaraan ng pagbuhat mo, pagbibigay ng basic life support sa mga pasyente, ay may bibigay mo yung tamang rescue sa kanila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.